Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nangungulila ngayong magpapasko ang isang ama matapos tangayin ng kapwa niya street dweller ang anak na magdadalawang taong gulang pa lang. Naaresto na ang umano'y kidnapper pero bigong matagpuan ng sanggol. Pag-amin ng suspect, ginamit niya ang bata sa panlilimos bago iwan sa kanyang kaibigan. Nakatutok si Oscar Oida. Sobrang bigat. Sobrang hirap na po ng namin, sir. Ang bigat na sa pakiramdam, sir. Di na namin alam kung nasan yung anak namin. Nakakain ba siya ng maayos? Kung saan-saan na hinanap ng street dweller na si Melvin ang anak niyang si Kiana Jane na 1 taon at 7 buwang gulang lang. Nakuhanan pa ng CCTV ang suspect habang karga ang bata nang lumabas sa convenience store noong December 10. Kwento ni Melvin, nakilala nila ang suspect sa kanilang racket sa lugar bilang tagabukas ng pinto para sa mga customer. Maghahanda na kami ng dapat kakainin namin. Nag-offer po itong suspect, sir, na siya na po daw sasagot sa ulam namin. Siyempre bilang menos gasto, sir, pumayag kami, sir. Tapos siguro po mga 10 minutes, sir, hindi pa siya bumabalik, kinabahan na kami, sir. Yung misis ko, agad na naghanap. Agad silang dumulog sa barangay at pulisya para i-report ang insidente. Lumalabas sa investigation namin na yung minor parang naipagkatiwalas niya sa mga sa suspect. Ang paalam kasi ng suspect nila na bibili lang ng pagkain. So pumayag naman po yung mga parents nila. Tapos after a while, napansin nila hindi na bumalik yung bata. Kalaunan, natagpuan din naman ang suspect pero di na nito kasama ang bata. Na-aresto po namin yung suspect, umamin naman po siya na ginamit niya nga pong sa panlilimos yung bata at kung saan-saan nga po sila nakarating. Tapos pinahiram niya raw po iniwan niya raw po yung bata doon sa kaibigan niya sa may Muñoz. Isinama ng mga pulis sa Muñoz ang suspect para maituro ang sinasabing pinag-iwan ng kaibigan pero bigo silang matunton ang bata. Hindi niya raw alam ang pangalan pero kaibigan niya daw. Nang tanungin namin ang suspect kung bakit tinangay ang bata. Naawa kasi ako sa kanya na eh. Naawa ko. Laging napapalo. Sorry, tuloy-tuloy mo lang yung kwento mo. Ano ulit? Lagi siyang papapalo sa nanay. Hinigay ko sa kaibigan ko. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse, Exploitation in relation to Article 270 ng Revised Penal Code o Kidnapping and Failure to Return a Minor. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap natin sa nawawalang bata. Nagko-coordinate na po tayo sa mga nearest police stations, ganun din po sa mga barangays. Patuloy namang nagdarasal at umaasa si Melvin na makakapiling pa rin muli ang pinakamamahal na anak. Baka po makita nyo yung anak ko. Pagbigay alam nyo naman po kagad sa amin. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang kanilang programa para mayalis sa mga kalsada ang naitalang 15,000 nakatira sa mga ganito sa Metro Manila. Nagsasagawa tayo ng reach-out activities sa mga families and individuals in street situation at dinadala natin sa processing center. Meron tayong livelihood interventions. May tinutulungan natin sila para makapag-umpisa o makapagpatuloy ng kanilang kabuhayan doon sa kanilang mga probinsya. 10,000 na ang naipasok nila sa programa at patuloy na hinihikayat ang iba pa. Meron talaga mga individuals na ayaw sumama. Kumbaga, di ba, parang they find comfort na living in the street. Dapat walang naninirahan sa mga lansangan. So babalik at babalikan yan ng aming pong departamento. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.